Ayan po, nagluto na naman po tayo ng napakasarap na ulam para sa tanghalian. So meron pong natirang broccoli sa ref, kaya yun niluto ko yan. Kaya napakasarap po ng ating tanghalian. Bukod sa masarap ay napakasustansya. Tara mga ka-Watch and Learn, panoorin po natin. Morning po mga ka-Watch and Learn. So ngayong umaga samahan niyo po ulit ako tayo magluluto ng masarap na ulam. So meron po akong natirang broccoli sa loob ng ref, ay iluluto po natin. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Sir Abayo, hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ng upload ko. Please don't skip my ads. Tara samahan niyo po ako. Magluluto po tayo ng masarap na ulam. Watch and Learn. Ito po yung bali ang ating mga ricado. Meron po tayong broccoli, may karne po ng baka, meron po tayong bawang, sibuyas, at nilagyan ko po ng sili at mushroom po. Ayan. So una po natin gagawin ay magpainit na po tayo ng mantika. Dapat po mainit na mainit po ang ating kawali sa ating pagluluto. Then pagka mainit na, ilalagay na natin ang ating karne ng baka. Ito po ay atin munang sasangkutsahin. Atin muna siyang priprituhin para mas lalong maging masarap ang ating nilulutong ulam. So ganyan lang po ang ating gagawin. Halu-haluin lang po natin. Wag po natin nahayaang manikit sa kawali. Bali, first time ko lang pong magluto talaga ng gantong klase ng ulam, kasi dati hindi po ako marunong magluto nito. So pagka ganyan na pong medyo napiprito na, ang gagawin po natin ay papupulahin lang po natin. Papupulahin natin para mas lalong maging masustansya at masarap ang ating karne ng baka. Hayaan lang po natin siyang medyo pumula. Pagka ganyan na pong mapula na siya, naprito na, dyan na rin po natin igigisa. Una, maglagay po tayo ng sibuyas para ang ating buhay maging maaliwalas. Then pagkatapos nyan, isunod na po natin ang bawang para ang ating buhay walang kalawang. Sumunod nating ilalagay dyan, meron po ako ng kaunting twist. So, nilagyan ko po siya ng siling berde para meron po ng kaunting anghang ang ating nilulutong beef broccoli. So ganyan, haluin lang po natin hanggang sa medyo maluto ang ating sili. Then after that, pag alam na po nating medyo luto na po yung sili, medyo malambot na, saka po natin siya lalagyan ng tubig. Ayan. So tansyahin na lang po natin ang dami ng tubig. Huwag po natin sosobrahan kasi hindi po maganda kapag sobra-sobra po sa tubig. Tansya-tansya na lang po. Pagkatapos nyan, lalagyan natin po ng soy sauce o yung toyo. So yan na po ang magsisilbing pampaalat po natin. Ayoko rin po kasi ang niluluto kay masyadong maalat. O, kagaya ng nakasanayan po, pagkatapos natin lagyan, haluin po natin, din tatakpan. Yan po natin siyang lumambot. Pagkatapos niyan, ayan na po, makikita nyo medyo malambot na. Nagdagdag po ako dyan ng pamintang durog. Ayan. And then naglagay din po ako ng nor beef cubes. Kalahati lang po ang nilalagay ko dyan, hindi ako naglalagay ng marami. Tama lang po na lumasa. Then pagkatapos dyan, tinikman po natin kung tama na po ang kanyang lasa. Saka po natin siya tatakpan ulit. Hayaan po nating maluto ang toyo. Then ayan, tignan na ulit natin. So pag nakita na po nating medyo okay na, saka na po natin ilalagay ang ating broccoli. Ayan. So nakita nyo po ang ating broccoli po kasi ay sobra po yan na nasa ref. So nanghihinayang po tayo.
baka po masira, kaya nag-decide po akong magluto ng gantong klase ng ulam. Then pagkatapos po natin haluin, syempre ang susunod po natin, takpan po natin muna. Yan po nating maluto ang ating broccoli. Then pagkatapos niyan, ayan, tinignan na po natin. Wow, talagang okay na po siya. So ang ginagawa ko diyan ay hindi ko masyadong nilalabog. Saka ko ilalagay ngayon diyan ang ating mushroom. Ayan. So pagkatapos po natin lagyan ng mushroom, ayan, haluin lang po natin para hindi po mapuro sa isang lugar ang ating mushroom. Then pagkatapos, saka po natin lalagyan ng pampalapot. Ayan po yung ating harina po na kinanaw sa tubig. Ayan, or yung cornstarch. Ayan, so then after that, lagyan po ng kaunting pampalasa, bikinimen, ajinomoto. Then after that, haluin po natin. So hahayaan po natin siyang medyo maiga-igahan at lumapot na po ang kanyang sabaw. Kaya ang gagawin po natin dyan ay nilagyan po muna pala natin dyan ng pamintang durog. Then tinakpan natin. Then after that, so nakita nyo naman po, ayan na. So nawala na po yung kanyang sabaw. Umunti na po. Then kaunting halo-halo na lang. At malapit na po yan sa katotohanan, mga ka-Watch and Learn. So pagkatapos niyan ay syempre luto na po yan. Kaya ready to serve. Ayan, kitang-kita nyo naman na napakasarap ng tignan. A few moments later. And so plating na po tayo. Ayan po, napakasarap naman po talaga. Naku po, talagang mapaparami po tayo ng kain yan. Ayan oh. Napakasarap naman oh. Napakasustansya pa niyan, mga ka-Watch and Learn. Kaya ano pang inaantay natin? Umpisahan na po natin ang ating masarap na tanghalian. A few inches later. Yan, kakain na tayo. So bless us all, Lord, in this day which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan. Sarap. Tama-tama lang po ang lambot. Tama-tama lang luto. At konting may anghang. Napakasarap. So, salamat po sa pagsama sa mga OFW po na nasa ibang
iba't ibang panig ng mundo. Shout out po sa inyo lahat dyan, mag-iingat po kayo. Kay paring Renjo Yape sa Renomel from Vlog, sa mga tropa ko, sa mga kumpare ko, sa mga subscribers ko, salamat po sa panonood. Bye bye po.